Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong March 20 taong 2024. At ayan yung nabuong candlestick po natin kahapon ay isa pong bearish candlestick kung saan ay ito po ay nagpapakita ng rejection sa ating support line dito sa 50 digits 587. Kaya yan, nagpapakita po ito na matibay po yung support line natin dito sa 50 digits 587 na ito. Kaya yung aking naging analysis po rito ay mukhang makakaranas pa ng consolidation ang market price ni Pepe sa ibabaw ng support line natin dito. Pero hindi po magtatagal ay ang aking nakikita rito ay bibigay rin or mababasag ang support line natin dito at babagsak po itong si Pepe sa sunod na major support line natin dito sa 50 digits 440. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, bago pa natin ipagpatuloy ang pagte-technical analysis dito kay Pepe ay check po muna natin yung kanyang latest tweet dito sa kanyang official X account. Ayan po, pinost po nila ito noong last 13 hours. Yan, wala po tayong description dito kung ano ang ibig sabihin nito. Nakikita po natin dito itong si Pepe. At meron po siyang dalawang laruan na aso at sa tingin ko ay yung isa rito ay si Shiba Inu at yung yan yung nandito sa bandang ating kaliwa ay si Shiba Inu po siguro yan. At dito sa ating bandang kanan ay itong si Dogecoin or si Doge. Kaya yan, nakakapagtaka lamang po kung ano yung kanyang yung kanyang ginagawa rito. Ayan, pero ayan, nasa sa inyong isipan na yan kung ano yung pumapasok sa inyong isipan. Pero ayan yung parang may hidden meaning po siguro ang ating nakikita rito. Ayan, pero ayan, isa po itong cryptic na GIF. Ayan, gumagalaw GIF. Ayan, pero hindi po natin alam kung ano ang ibig sabihin yan. Ayan, pero parang meron pong kaugnayan ito kay Shiba Inu at saka kay Dogecoin. At ayan, balikan na po natin ang pag-technical analysis dito kay Pepe. Ito po pala ay nasa daily chart time frame at yung aking technical analysis po rito ay mukhang makakaranas po ng medyo mahaba-habang consolidation itong si Pepe kung yan dito po sa ibabaw ng 50 digits 587 na support line natin. Kung yan ay mapipigilan ng support line natin dito ang pagbagsak ni Pepe. Yan. Pero kung pag nabasag po ito ay ayan, dito po siya. Yan, kapag nabasag po ito ay dito na po siya magkakaroon ng mahabang consolidation. Ayan. Dito po niya ipagpapatuloy yung kanyang consolidation. Ayan, or palitan po natin. So sakaling nabasag po yung support line natin na 587, babagsak po siya rito at mukhang dito na po siya magpapatuloy sa kanyang consolidation. Ayan, mahaba-haba pong consolidation yan hanggang sa makarecover or makabawi or mag-take over yung mga bulls. At ayan, nakikita po natin na nagko-curve na yung ating Hall Street indicator at lumiliit na po yung kanyang sukat. Ayan, halatang halata naman. At nagpapakita po ito ng pagbabago ng trend direction ni Pepe. Mula sa kanyang pagiging uptrend ay tapos na yung kanyang uptrend. Downtrend naman po siya. Kaya habang humahaba po ito or nagpapatuloy sa kanyang paghaba ay magbabago po yung kulay ng ating Hall Street indicator. At kapag nagbago na po ito ng kulay ay dyan na po yung todo na pwersa ng mga bearish momentum at dyan na po talaga makakaranas ng matinding pagbagsak itong si Pepe. Ayan, at kung pag nangyari yan ay medyo alanganin na rin ang ating major support line dito sa 50 digits 440. Ngayon yung ating QQE mod indicator naman po rito ay ganun din. Naglumabas na rin, nabuo na rin kahapon yung ating kulay red na QQE bar. Nagpapakita po yan na bearish na ang may control sa market ni Pepe. At kung nagpatuloy po na yung nabubuo na mga kulay red na QQE bars natin dito at lumalaki po yung mga nabubuong sukat nito ay
Ayan, tuloy po. Magpapatuloy lamang po or tuloy-tuloy ang pagbagsak sa presyo ni Pepe sa mga susunod na araw. Kaya dahil dyan, ayan po yung aking naging basehan kung bakit ko po nasabi na posibleng mag-consolidate po siya rito sa ibabaw ng support line natin na 50 digits 587, pero sa tingin ko ay hindi po ito magtatagal. Mababasag at mababasag po ito at babagsak siya dito sa 50 digits 440. Ayan, at dito na po siguro siya mas magkakaroon ng mas mahabang consolidation. Kaya yan po yung binabantayan natin dito, yung mga support line. Kaya ako po ay yan, bilang isang spot trader na rin dito kay Pepe, ay nakabili po ako kahapon dito. Yan, noong March 19, tinusok po niya yung support line dito sa 50 digits 587, kaya nakabili po ako rito. Ngayon ay dito naman po ako nakaabang. Meron po akong buy pending order dito sa 50 digits 440. Ayan, nakaabang po ako rito ulit. Kasi nakabili na ako rito, kaya ngayon ay dito naman yung aking inaabangan. Kaya yan, sana ay babagsak rito ay syempre dagdag na naman yan sa aking Pepe na holdings. Kaya ayan, ang aking kabuuang technical analysis dito. Yan, abangan po natin na itong si Pepe, tulad din po ng ibang mga cryptocurrencies, ay makakaranas ng kanilang pagbagsak sa presyo sa mga susunod na araw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.